quite literally, ma. Taong gubat talagang nakikita ng babae kila John. Kasi sa gubat naman talaga siya nanggaling, eh. Taong gubat? As in, parang katutubo, anak? Oo. Except na hindi naman maitim yung Riray na yun. Hindi siya kulot. Maganda yung buhok niya. Si Aipa yung nagdala doon. Pinsan nila John. Ewan ko bakit sinama yung Riray na yun dito sa Manila. Si John naman, hindi mo lang nag-iisip. Tinanggap agad yung babaeng yun. Eh baka nga naawa si John. Kaya pagpasensyahan mo na. Paano ko naman ho pagpapasensyahan yun? Eh, tinulak nga ako sa pool. Anak, hayaan mo na yun. O, next time, mag-iingat ka na lang pag pupunta ka sa bahay ni na John, okay? Kamusta na kaya si Namumay? Ano na kaya nangyari sa kanila? Siguro galit silang lahat sa akin. Siguro sinusumpanan nila ako. Puro ka! Kaya na ka pa dito. Ano bang iniisip mo? Si Riray. Kamusta na kaya siya? Naalala pa kaya tayo ni Riray? O hindi na? Dahil masaya na siya sa mga dayong nagtaka sa kanya. Sana nga masaya na siya. Para naman hindi mawala ng saysay ang paglayo niya sa atin. Ang ganda pala ng halaman dito. Pero mas maraming maganda sa gubat. Pag babae at lalaki pwedeng mag-kiss or mag-halitan, lalo na pag mahal mo yung isang tao. Riray? Paano napunta sa'yo yan? Kay Rina yan, ah. Naiwan niya to nung tinangay siya ng mga dayo. Masama siyang kaibigan. Wala siyang kwenta. Sana nga masasama ang mga dayong yun para pahirapan siya. Talaga bang galit na galit ka sa kanya? Pinabayaan niya ako. Iniwan niya ako. Dahil din sa nangyaring yon, kaya tinago tayo niya sa kaloob-looban ng gubat. Para hindi tayo makita ng mga dayong pupunta dito o maghahanap sa atin. Pero alam na nila na dito tayo naninirahan. Kaya wala tayo ibang gagawin kundi magtago na magtago hanggat hindi nila tayo nakikita. Simula to dahil sa ginawa ni Riray. Sa pagtulong niya sa mga dayo. Hindi ko dapat sila tinulungan eh. Dapat maparusahan si Riray. Paano?
Pupunta tayo sa kabilang isla. Susundan natin si Riray doon. Akin na yan! Papakahirap ako ng... Akin na yan!